Ang pintuan ay bumukas ng walang pagtutol. Ang hari ay natutulog. Walang sigawan, walang laban, walang saksi. Tanging ang malamig at tiyak na pagkatalo ng bakal, kasunod ng katahimikan ng pagtataksil. Pumasok sina Baana at ang kanyang kapatid sa bahay ni Isbosete ng tanghali. At sa ilang saglit, ang ulo ng anak ni Saul ay mapapaghihiwalay mula sa kanyang katawan. Hindi sa labanan, hindi sa katarungan, kundi sa kanyang kama, sa kanyang pahinga, sa kanyang kahinaan. Ang susunod ay hindi isang tagumpay, kundi ang simula ng isang hindi inaasahang pagsubok, sapagkat ang mga naglalakbay upang makuha ang pabor ng hari nang hindi nauunawaan ang puso ng pinahiran ay natatagpuan ng hatol mula sa langit. Ano ang naguudyok sa isang tao upang maghandog ng dugo upang bumili ng karangalan? Ang kwento ni Baana ay hindi lamang kwento ng isang taksil. Isa itong babala mula sa Diyos para sa lahat ng nalilito sa pagitan ng pagsunod at pagkakataon. Magkomento sa ibaba. Nais kong maunawaan ang pabor ng Diyos. Hindi ito makamtan gamit ang aking sariling lakas. Sumubaybay hanggang sa dulo dahil ang salita ay may maraming ipapakita tungkol sa kung sino ang nagkokoronahan, sino ang humuhusga at sino ang niloloko ang sarili. Naniniwala na nagsisilbi sa kaharian habang sa totoo'y nagsisilbi sa kanilang sariling ambisyon. Matapos ang pagbagsak ni Saul sa laban sa mga Filisteo sa bundok Gilboa, ang hangin ng paghatol ay humaplos sa Israel. Ang dugo ng pinahiran ng Panginoon ay hindi pa nadarag at ang kanyang lupa ay hindi pa natutuyo nang magsimula ang mga hindi tiyak na araw ng paghahati. Ang trono ni Saul ay walang laman at ang puso ng bayan ay nahati. Sa pagitan ng nostalgia para sa nawawalang hari at ang pangako ng isang bagong kaayusan na hindi kailanman natupad, ang mga tribo ng Israel ay nagkalat, yumanig sa pagkatalo at sa bigat ng kahihiyan. Ang bayan na dati sumisigaw ng magkasama para sa kanilang hari ay ngayon nagbubulungan sa mga anino, hindi alam kung anong landas ang tatahakin. Ang kaharian ay nabasag tulad ng isang tapyas na palayok at bawat piraso ay nagpakita ng iba't ibang mukha sa Juda. Si David ay pinahiran ng pangalawang pagkakataon bilang hari ng kanyang tribo. Sa Hebron, kung saan ang katahimikan ng disyerto ay nagbabantay sa mga sinaunang pangako, lumapit sa kanya ang mga tapang na lalaki na kinikilala ang kanyang pagkapahid kahit na hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kanyang panahon. Samantala, sa kabila ng Jordan, sa Maanaim, si Abner, pinuno ng hukbo ni Saul, na tapat pa rin sa isang tahanang bumagsak, ay kinuha ang anak ni Saul, si Isbosete, at itinanghal itong hari sa buong Israel, hindi ayon sa utos ng Diyos, kundi para sa pampulitikang kapakinabangan at ang paghahanap ng isang kaayusan na tinanggihan na ng langit. Bagamat ang makikita ay kapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos ay hindi na naroroon. Dito nagsimula ang panahon ng dalawang kaharian, may dalawang pagkapahid at dalawang hindi mapag-ayos na landas. Ang isa ay pinapalakas ng kalooban ng tao, ang isa ay itinatag sa mapagpasensyang pagsunod sa pinahiran ng Diyos. Ayon sa sabi-sabi, si Isbosete ay may 40 taong gulang nang magsimula siyang maghari sa Israel at naghari siya ng 2 taon habang ang bahay ni Huda ay sumusunod kay David. Nagkaroon ng matagal na digmaan sa pagitan ng mga bahay ni Saul at David, ngunit si David ay lumakas araw-araw habang ang bahay ni Saul ay humina. Sapagkat ang pabor ng Panginoon ay hindi binibili sa mga angkan, hindi ipinagmamana sa pangalan, kundi nakasalalay sa sino mang may pusong handang sundin ang kanyang kalooban. At kahit na ang espada ay hindi tumigil at ang dugo ng mga kapatid ay dumugot sa mga bukirin, ang layunin ng Diyos ay nagpapatuloy na parang araw na hindi pinipigilan ng hamog o ng rebelyon. Ang Hebron ay naging isang lugar ng banal na paghihintay.
kung saan hindi kinuha ni David ang trono sa pamamagitan ng lakas o sa pamamagitan ng daya o sa dugo ng iba, kundi naghintay siya na magbunga ang pangako sa tamang panahon ng Diyos. Sa mga tao ng paghahati, ipinakita ang karakter ng parehong mga kaharian. Habang ang isa ay naghahari na may itsura ng kapangyarihan, ang isa ay naghahari ng makatarungan. Si Abner, matalino at determinado, ay nakikita si Isbosete bilang isang kasangkapan, hindi bilang isang pinuno. At ang anak ni Saul, kahit na may korona, ay kulang sa espiritu na nagtaguyod ng kanyang ama noong mga unang araw. Siya ay parang isang mahina na eko ng isang nakaraan na hindi na kayang panindigan. Sa ilalim ng anino ng isang trono na walang laman sa puso ng Diyos, ang kwento ng isang nahating kaharian ay hinabi sa mga alyansa, laban at mga desisyong malupit na magpapakita hindi lamang kung sino ang mauupo sa trono, kundi kung sino ang handang magtaglay ng responsibilidad na maghari ayon sa puso ng Diyos. Samantala, sa Juda, si David ay nagkaroon ng maraming anak sa Hebron at ang kanyang bahay ay lumago hindi lamang sa bilang, kundi pati na rin sa estruktura at payo. Habang hindi pa siya hari ng buong Israel, inihahanda siya ng Panginoon para rito. Pinaliligiran siya ng matatapang na lalaki at matapat na mga pari. Itinatag-uyod ang kaayusan sa kanyang bahay bilang isang salamin ng kaayusan na isang araw ay aabot sa buong bansa. At sa tensyon na ito, kung saan ang mga espada ay nagsasalita ng malakas kaysa sa mga panalangin, nagsimulang lumitaw ang mga tao na gumagalaw sa pagitan ng dalawang kaharian. Mga lalaking walang kaluwalhatian o pagkapahid, ngunit may hangaring makilala. Mga lalaking tulad ni Baana at ang kanyang kapatid na si Rekabe, mga anak ni Rimom, ang Verotita mula sa tribo ni Benjamin. Bagamat ang kanilang kwento ay tila hindi mahalaga sa mga dakilang pangalan ng Israel, ang kanilang mga puso ay nagtataglay ng ambisyon ng mga taong nakikita ang kaharian na humihina ay nagkakalculate ng mga pagkakataon. Kapag ang kaharian ay humina sa loob, ang mga tao na walang layunin ay lilitaw tulad ng mga uwak sa bangkay ng kapangyarihan. At kaya, habang si David ay pinagtibay sa pamamagitan ng pagtitiis at katapatan, ang iba ay nagsimulang tumingin ng may sabik na mata sa posibilidad ng pagkuha ng pabor, hindi sa pamamagitan ng katarungan, kundi sa pamamagitan ng pagtataksil. Ang Maanaim, isang lungsod ng kanlungan at pag-asa, ay naging isang entablado ng tensyon kung saan ang tila kapangyarihan ay nagsimulang magbasag. Sapagkat kung saan hindi nagtatayo ang Diyos, ang mga pader ay hindi mananatili. Bagamat si Isbosete ay nakaupo pa sa trono, ang kanyang kaluluwa ay nanginginig tulad ng isang dahon sa hangin. Si Abner, nakikita ang kahinaan ng hari na siya mismo ang nagpatalsik sa trono, ay nagsimulang magmamadali. Kahit na sa kanyang katapatan sa pangalan ni Saul, ang kanyang puso ay nagsimulang magpasiya na ang Diyos ay kasama ni David. At sa isang hindi inaasahang pagbabago, isang alitan ang nagsimulang lumitaw sa kanilang pagitan. Nagalit si Abner kay Isbosete nang ito ay pinagalitan siya dahil sa pagkuha ng isang concubine ng kanyang ama. Kaya't si Abner, nang may matibay na tinig, ay nagsabi na pupunta siya kay David at ipagkakaisa ang buong Israel sa kanya. Dito, nagsimulang magbagsak ang mga pundasyon ng bahay ni Saul mula sa loob, hindi dahil sa mga pag-atake mula sa labas, kundi dahil sa pagkasira ng isang autoridad na wala ng suporta mula sa langit. Nang tanggapin ni David ang alok ni Abner, hindi ito tinanggap ng walang kondisyon, kundi hiniling na bilang tanda ng pagiging lehitimo, ibalik sa kanya si Mikal, anak ni Saul, at ang kanyang unang asawa, bilang isang hakbang ng muling pag-aayos ng royal na ugnayan. Nang tuparin ni Abner ang kanyang tungkulin at pumunta sa Hebron,
tinanggap siya ni David ng may kapayapaan na kinikilala na maaring gamitin ng Diyos ang kanyang mga dating kaaway upang tuparin ang kanyang salita. Subalit si Joabe, ang general ni David at kapatid ni Asael, ay hindi nakalimot na si Abner ay pumatay ng kanyang kapatid sa laban. Nang walang pahintulot ni David, pinatay niya si Abner ng traidor sa pintuan ng lungsod. Nang malaman ito, si David ay malungkot na nagdalamhati at nagbigay ng sumpa laban sa bahay ni Joabe, na nagsasabing hindi kailanman magkakaroon sa kanyang bahay ng sinuman na hindi tatamaan ng salot, maging may ketong, maglakad na may tungkod, mabagsak sa espada o magkulang sa tinapay. Umiiyak si David para kay Abner na nagsasabing si Abner ay dapat mamatay tulad ng isang masamang tao. Naiintindihan ng buong bayan na si David ay walang kinalaman sa pagkamatay na iyon at ang kanyang kaharian ay naging mas matatag, hindi dahil sa karahasan, kundi dahil sa integridad. Samantalang si Isbosete sa Maanaim ay narinig ang pagkamatay ni Abner at nalungkot. Lahat ng Israel ay nababahala sapagkat ang pagkawala ng nag-iisa niyang taga-suporta ay nag-iwan sa kanya ng walang kalasag. At nangyari ito sa isang panahon ng kahinaan at kalituhan na nagsimulang makita ni Baana at Rekabe ang kanilang pagkakataon. Sapagkat kapag ang mga matuwid ay pinabagsak at ang mga pinahiran ay patuloy na naghihintay ng tamang panahon, ang mga ambisyoso ay umaabante na may mga nakatagong kutsilyo, naniniwalang ang pabor ng mga hari ay nakukuha sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Hindi nila alam na ang paghuhusga ng Diyos ay nakatimbang sa mga kumukuha ng hindi kanila. Kaya't sa lumalalim na anino ng pagtataksil, ang kaharian ay yumanig sa ilalim ng bigat ng mga desisyon ng tao nang walang proteksyon ng kalooban ng Diyos. Ang Israel ay patuloy na nahati tulad ng isang katawan na tinatadtad na sinusubukang tumayo, ngunit may pusong wasak. Bagamat si Isbosete ay naghahari sa mga tribo sa hilaga sa Maanaim, ang kanyang trono ay nakatayo higit sa alaala ng kanyang ama kaysa sa pagpapahid ng Panginoon. Samantala, si David ay patuloy na naghahari sa Yuda sa Hebron na may katiyakan na ang kanyang pag-akyat ay hindi nakasalalay sa mga tao kundi sa tipan na itinaguyod ng Diyos sa kanya habang siya ay nag-aalaga ng mga tupa sa Bethlehem. Sa mga araw na iyon, ang digmaan sa pagitan ng mga bahay ni Saul at David ay nagpapatuloy, hindi bilang isang biglaang pagsabog, kundi tulad ng apoy na dahan-dahang sumisira at nilalamon ang mga hibla ng isang bansa. Hindi ito basta labanan ng mga espada, kundi isang salungatan sa pagitan ng dalawang uri ng autoridad, isang naghahangad na magtagumpay sa pamamagitan ng mga nakasanayan at pamana, at isang lumalakad hakbang-hakbang sa ilalim ng gabay ng Espiritu. At sa gitna ng labanan, hindi na natiling tahimik ang langit sapagkat ang Diyos na sumusuri sa mga puso ay pinalakas si David na hindi iniiwasan ang plano ng Diyos, kundi tapat na naghintay sa bawat galaw ng kataas-taasan. Habang ang hari ng Huda ay nagpapalaganap ng katarungan sa kanyang bayan, ang kanyang bahay ay dumami. Sa Hebron ay ipinanganak ang mga anak sa kanya, bunga ng mga lehitimong alyansa at paglago ng kanyang kalasag, tulad ni Amnon, anak ni Ainoa, at Absalom, anak ni Maaka. Pinatibay ni David ang kanyang bahay hindi lamang gamit ang mga espada, kundi pati na rin sa mga estruktura at mga supling, tulad ng isang puno na nag-uugat ng malalim bago itaas ang kanyang mga sanga sa langit. Samantala sa hilaga, ang kawalan ng katatagan ay naging lalong halata. Si Isbosete ay walang katatagan ni pananaw na kailangan ng pamumuno. Bagamat gumagamit siya ng korona, ang kanyang tinig ay mahina, ang kanyang autoridad ay ipinamamana, at ang kanyang pamahalaan ay higit na pinangungunahan ng mga interes ni Abner kaysa sa kanyang sariling mga paniniwala.
Nang tawagin siya ng hari dahil sa pagkuha ng isang concubine ng kanyang ama, parang ang huling sinulid ng autoridad na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ay naputol. Si Abner, sugat sa kanyang pagmamataas at pagod sa pamamahala ng isang trono na walang kinabukasan, ay tumugon ng mga salitang yumanig sa mga pader ng Mahanaim. Ako ba'y isang ulo ng aso para tratuhin akong ganito? At nagpanata sa harap ng Diyos na ililipat niya ang kaharian kay David. Tinutupad ang pangako na hindi ang bahay ni Saul ang maghahari magpakailanman, kundi si David ang magiging hari ng Israel at Juda mula sa Dan hanggang sa Beerseba. Bagamat ang mga tao ay nagtataas ng mga kaharian, ang Diyos ang nagtataguyod sa kanila. Nang dalhin ni Abner ang mensaheng ito kay David, hindi ito tinanggap ni David ng may pagyayabang, kundi ng may pangunawa. Ipinagpilitan ni David ang pagbabalik ni Michal, ang kanyang asawa, bilang simbolo ng muling pagtatag ng pagkakaisa at pagpapahalaga sa ugnayang mag-asawa na nawasak dahil sa pampulitikang kadahilanan noong panahon ni Saul. Nang bumalik si Michal, na patuloy na umiiyak para sa kanyang pangalawang asawa, naunawaan ni David na gumagawa ang Diyos kahit sa gitna ng humanong sakit, at tinanggap si Abner na dumating sa Hebron kasama ang mga kinatawan ng mga tribo ng Israel upang patibayin ang kasunduan at ihanda ang daan para sa pagkakaisa, sapagkat ang lalaking dating humabol kay David ay naging kasangkapan na ng katuparan ng kalooban ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay nakakaunawa ng panahon o mga landas ng Panginoon. Si Joabe, na ang kaluluwa ay sugatan dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Asael sa mga kamay ni Abner, ay hindi nakikita ang pagredemsyon ng kanyang kaaway bilang bahagi ng planong makalangit. Sa isang kilos ng personal na paghihiganti na nakatago sa ilalim ng pagpapatawad, tinawag ni Joabe si Abner at tinamaan siya sa 5 tadyang. Inagaw ang kanyang buhay sa tabi ng tarangkahan ng lungsod, kung saan sana ay umusbong ang pagkakasundo. Nang malaman ni David ang nangyari, ang kanyang puso ay nalungkot. Ipinahayag niya sa harap ng buong bayan na siya at ang kanyang kaharian ay walang kinalaman sa dugong iyon. Umiiyak si David para kay Abner na para na ring isang prinsipe na bumagsak at nagbitiw ng mga salitang patuloy na umuukit bilang isang paghatol sa mga yaong maagang ipinagpapalagay ang mga desisyon ng langit. Namatay si Abner tulad ng isang masamang tao at iniutos ni David na ang buong bayan, pati na si Joabe at ang kanyang mga tauhan ay magdalamhati at magsuot ng damit pait. Nag-ayuno si David sa araw na iyon. Naunawaan ng bayan na hindi namamahala si David ng pabigla-bigla, kundi ng may takot sa Panginoon na sinusukat ang bawat kilos at bawat motibo. At kaya ang kaharian ni David ay hindi pinalakas ng marahas na pananakop, kundi ng matibay na katarungan at ng tamang pangunawa sa mga panahon. Ang paghahati sa pagitan ng dalawang kaharian ay nagsimulang magtimbang pabor sa naghintay ng tamang panahon. Hindi nagmamadali na itaas ang kamay, kundi naghintay na ang Diyos ang magbukas ng daan. Habang lumipas ang panahon, si Isbosete ay naging mahina sapagkat ang pagkamatay ni Abner ay iniwan siyang walang pangunahing tagapagtanggol at ipinakita ang kanyang kakulangan sa pagpapanatili ng kasunduan ng bahay ni Saul. Pumasok ang takot sa kanyang espiritu at ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting nawala tulad ng isang kandila na nagsisindi ngunit walang apoy. Dahil dito, nagbukas ang mga mata ng mga tao tulad ni Baana at Rekabe, hindi sa kalooban ng Diyos, kundi sa makamundong pagkakataon. Sapagkat sa mga sandali ng kahinaan, ang mga pusong ambisyoso ay nakakakita ng mga espasyo kung saan dapat ang katapatan ay magsara ng pinto. Ang mga anak ni Rimom, mga Benjamita mula sa Beerote, ay nagsimulang magplano ng lihim. Bilang mga kasapi ng parehong tribo ni Saul, alam nila ang mga kaugalian ng pamilya ng hari at nalaman nilang nang wala si Abner, ang hari
ay naging mahina. Nagsimula silang kumilos sa mga anino sa ilalim ng maskarang paglilingkod, ngunit may mga baluktot na layunin. Hindi nila hinahanap ang pagsunod sa Diyos, kundi ang pagkakaroon ng pabor ng mga tao sa pamamagitan ng mga gawa na sa tingin nila ay maaaring mag-justify kahit na hindi ito iniutos ng langit. Habang si Isbosete natatakot, ay lalong naging isolated at ang kanyang hukbo ay humina. Nagsimula ang mga pinuno ng mga tribo na tumingin kay David sa ibang paraan. Ang plano ng dalawang magkapatid ay lumakas sa kadiliman at bawat hakbang na kanilang ginawa ay parang isang maagang eko ng paghuhusga. Sapagkat kahit na naniniwala sila na sila ay kumikilos ng matalino, sila ay naglalakad patungo sa isang tiyak na hatol. Walang lihim na gawa na hindi mabubunyag at walang makamundong layunin na hindi makakaligtas sa apoy ng makalangit na pangunawa. Habang ang paghahari ni David ay lumalago sa Hebron, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kaharian ay naging mas malinaw sa bawat araw. Sa Hebron, pinamumunuan ni David ang kanyang kaharian na may kababaang loob at takot sa Diyos. Lumalago sa karunungan at kaayusan at itinataguyod ang isang kaharian na nakabase sa katarungan. Samantalang sa Maanaim, ang katahimikan at mga intriga ang namamayani at ang tinig ng Diyos ay tila malayo, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil sa kawalan ng pagsunod. Sa gitna ng ganitong paghahati, kung saan ang mga tao ay nagtatangkang magtamo ng kanilang sariling kapakinabangan at ang mga hari ay pinapalakas o pinahihina batay sa kanilang relasyon sa Espiritu ng Panginoon, nagsimulang mabuo ang hindi maiiwasang kinalabasan. Ang trono ay hindi magiging pag-aari ng pinakamalakas o pinakamagaling, kundi ng taong tinawag ng Diyos mula sa pag-iisa sa bukirin. Bawat desisyon, bawat kamatayan, bawat pagtataksil o gawa ng katarungan ay naghahanda ng daan para sa katuparan ng walang hanggang salita. Si David ay magiging pastor ng Israel hindi dahil sa kanyang sariling merito, kundi dahil ang Diyos ang pumili sa kanya upang pamunuan ang kanyang bayan ayon sa kanyang puso. Nang ang bahay ni Saul ay humina sa mata ng lahat, hindi dahil sa mga tagumpay sa labas ng bansa, kundi dahil sa kakulangan ng layunin, ang imahe ni Isbosete ay naging mas maputla sa kamalayan ng Israel. Sa parehong panahon, lumitaw ang mga pangalan na dati hindi gaanong mahalaga, ngunit magsisimulang magkaroon ng puwang sa mga pahina ng makalangit na paghuhusga. Kapag ang kapangyarihan ay nanginginig at ang katotohanan ay ipinagwawalang bahala, ang mga lalaking walang pamana ay tumataas na para bang sila ang mga tagapagmana. At kasama nila sina Baana at Rekabe, mga anak ni Rimom mula sa Birote, mula sa tribo ni Benjamin, na may ugnayan sa bahay ni Saul, ngunit hindi ibinabahagi ang kanilang alyansa o ang kanilang sakit. Namuhay sila sa kanilang sariling bayan bilang mga dayuhan, sapagkat ang mga Beolitas ay tumakas patungong Gitaim nang ang Israel ay nagsisimulang magtayo ng kanilang tahanan sa lupang ipinangako. Ang kanilang kwento ay kwento ng mga lalaking nawawala, hindi dahil sa katarungan kundi dahil sa mga maling desisyon. Ngayon, nakikita ang kahinaan ng trono ni Isbosete. Iniisip nilang dumating na ang kanilang oras ng personal na kaligtasan, na para bang ang kawalan ng pamumuno ay nagbigay sa kanila ng pahintulot upang punan ito gamit ang kanilang sariling mga kamay. Sila ay mga lalaking walang unction, walang tawag, walang altar, ngunit may mga mata na nakatutok sa posibilidad ng makuha ang pabor ng bagong hari. Ang kanilang alalahanin ay hindi espiritual, kundi praktikal, dahil alam nilang si David ay lumalago sa impluwensiya at ang kaharian ay malapit ng magtibay. Bilang mga maliliit na piraso sa isang laro na hindi nila nauunawaan, pinaniwalaan nilang maaari nilang umakyat sa isang desisyong kilos. Hindi nila alam na ang mga trono ng langit ay hindi nakukuha sa mga kutsilyo at ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi nakukuha sa dugo ng mga inosente. At ganito nga,
sa pagpaplano ng kanilang krimen, hindi dahil sa galit kay Isbosete, kundi dahil sa kapakinabangan, nagsimula silang kumilos. Tulad ng mga gumagawa ng kasamaan na hindi natatakot sa Panginoon, kundi ang tanging tinitingnan ay ang mga panlabas na resulta, hindi nila nauunawaan ang mga walang hanggang epekto. Habang si Isbosete ay nananatiling paralisado, sina Baana at Recabe ay gumagalaw ng may determinasyon. Binabantayan ang bawat galaw ng hari, bawat ugali, bawat sandali ng kahinaan. Sa kanilang mga puso, patay na si Isbosete bago pa man nila siya hawakan. Ang kasamaan ay namumunga sa katahimikan at namumukadkad sa karahasan kapag walang inaasahan na katarungan. Sa gitna ng isang bansa na nahahati, kung saan ang mga tao ay nag-aalangan pa sa pagitan ng katapatan sa bahay ni Saul at ang pagkilala sa paghahari ni David, kumilos ang dalawang magkapatid na parang sila ang may hawak ng kwento. Hindi nila alam na ang kwento ay pag-aari ng Panginoon at siya ang sumusukat sa mga daan ng lahat ng naglalakad sa lupa. Ang kanilang plano ay simple ngunit brutal. Maghintay sa oras ng tanghali kapag ang bahay ay tahimik at ang bantay ay mababa. Karaniwan ay natutulog si Isbosete sa tanghali, tulad ng nakaugalian ng mga hari sa silangan. Umaasa sa kanyang malapit na mga kasama. Hindi niya alam na sa loob ng kanyang sariling bahay, may mga taong nakikita ang kanyang buhay bilang isang kalakal. Walang debate, walang konsultasyon, walang panalangin, tanging ambisyon na nakabalot sa pagkakataon. At sa araw ng kanilang plano, pumasok sina Baana at Recabe sa bahay na parabang sila ay mga mensahero o karaniwang mga lingkod, pamilyar sa lugar at alam nilang hindi sila pagtatanungin. Pumunta sila sa kwarto ng hari kung saan siya ay natutulog sa kanyang kama at tinamaan siya sa tiyan, pinunit ang laman at binasag ang katahimikan. Pagkatapos, inalis nila ang kanyang ulo at tumakas, dala-dala ang kanyang ulo patungo sa Araba, papuntang Hebron, para bang nagdadala sila ng handog sa tunay na hari. Iniisip nilang matutuwa si David sa wakas ng kanyang kalaban. Hindi nila alam na ang trono ni David ay hindi itinatag sa pagtataksil at ang puso ng pinahiran ay hindi magagalak sa dugong dumaloy ng walang katarungan. Habang mabilis silang umaabante, pinaniniwalaang ang kanilang katalinuhan ay magdadala sa kanila ng tagumpay. Ang katawan ni Isbosete ay nananatili sa kanyang kama, sa katahimikan ng mga hari na bumagsak, walang libing, walang dangal, walang tagapagmana. Ang trono na minsang kumakatawan sa pagpapatuloy ng kaharian ni Saul ay naging isang walang laman na simbolo sapagkat nang wala ang presensya ng Diyos, ang bawat estruktura ay nagiging pagkasira. At ganito ang katuparan ng salita ng Panginoon na ipinahayag ni Samuel. Ang kaharian ay aalisin mula sa bahay ni Saul at ibibigay sa isang mas mabuting tao, hindi isang tao ng lahi, kundi isang tao na ayon sa puso ng Diyos. Naglakbay sina Baana at Recabe sa mga lambak at kalsada ng timog, dala ang ulo ng hari na parabang isang tropeyo. Ang kanilang mga puso ay matigas at walang takot. Iniisip nilang ang wakas ay pinapalitan ng paraan, tulad ng ginagawa ng mga tao na sumusukat sa pabor ng Diyos gamit ang sukatan ng oportunismo, hindi gamit ang timbangan ng banal na takot. At bawat hakbang na kanilang ginawa ay hindi nagpapalapit sa kanila sa pabor ni David, kundi sa paghuhusga na hindi magtatagal upang dumating kapag ang kanilang mga daan ay umiwas sa katotohanan. Nang makarating sila sa Hebron, nagpakita sila sa hari na may mga salitang sa tingin nila ay matalino na nagsasabing, "Narito ang ulo ni Isbosete, anak ni Saul, iyong kalaban, na naghangad na patayin ka. Pinaghiganti ng Panginoon ang aking Panginoon, ang hari, ngayon laban kay Saul at sa kanyang mga inapo." Ang mga salitang ito na sinabi ng may kumpiyansa ay parang usok sa harap ng mukha ni David na sa halip na magalak ay nayanig dahil alam niya
ang bigat ng katarungan at ang halaga ng bawat buhay kahit na ang mga nag-usig sa kanya. Sumagot siya sa kanila ng isang pangungusap na hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw bilang isang ilaw para sa lahat ng nagsisikap na baluktutin ang mga landas ng Panginoon. Buhay ang Panginoon na tumubos sa aking kaluluwa mula sa lahat ng pagdadalamhati. Siya na nagdala sa akin ng mabuting balita na nagsasabing, narito, patay na si Saul. Akala ko'y nagdadala sila sa akin ng mabuting balita, kaya't hinawakan ko siya at pinatay ko siya sa Siklades, kahit na siya na mismo ang nagsabi nito. Lalo na sa mga masasamang tao na pumatay sa isang matuwid na tao sa kanyang bahay at sa kanyang kama. Ngayon, hindi ko hihilingin ang kanilang dugo mula sa kanilang mga kamay, ni aalisin ko sila sa lupa. Ipinag-utos ni David sa kanyang mga kabataan at pinatay nila sila. Pinutol nila ang kanilang mga kamay at mga paa, ipinako sila sa tabi ng balon sa Hebron at inilibing ang ulo ni Isbosete sa libingan ni Abner sa Hebron bilang simbolo ng karangalan at pagtatapos. Kaya't ang mga katawan ng mga ambisyoso ay iniwang nakalantad, hindi bilang mga tropeyo kundi bilang babala. Ipinakita ni David sa pamamagitan ng kanyang mga gawain na ang pabor ng Diyos ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagtataksil, ni ang paghuhusga ay maiiwasan sa mga dahilan dahil may isa lamang Diyos sa Israel at ang kanyang trono ay hindi kayang manipulahin ng mga kamay ng tao. Habang ang araw ay lumulubog sa Hebron, naunawaan ng bayan na hindi tulad ng iba si David at ang kanyang trono ay magiging iba dahil hindi ito ibabatay sa kawalan ng katarungan. Bagamat hindi pa kumpleto ang pagkakaisa ng kaharian, nagsimula ng yumuko ang mga puso ng bayan sa kanya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto, sapagkat ang Diyos ng Israel ay nasiyahan sa kanyang lingkod at ang anino ni Baana at Rekab ay naiwan bilang isang walang hanggang halimbawa na ang mga taong kumikilos ng walang takot sa Diyos ay hindi kailanman makakapagtayo ng isang bagay na matatag. Ang puso ni Isbosete ay unti-unting nawala mula nang mamatay si Abner sa espada ni Joabe, sapagkat bagamat na natiling nakatayo ang kanyang trono sa harap ng mga mata ng tao, sa loob nito'y wala ng tibay ni direksyon at tulad ng isang lampara na walang langis, pinamumunuan lamang ng inersya, pinapalakas ng alaala ng kanyang ama at ng mga dahan-dahang humihinang sinulid ng kapangyarihang pantao. Ang taong naglagay sa kanya sa trono ay siya ring ngayon ay nakahimlay sa ilalim ng lupa. At wala nang iba pa sa paligid niya, wala ni isa man na maggagabay sa kanya ng may lakas o magpapatibay sa kanya ng mga payo. Nang malaman niyang siya'y nag-iisa, ang takot ay bumulag sa kanya na parang isang balabal na hindi niya maalis. Ang mga hari na walang layunin ay namumuhay sa ilalim ng anino ng takot, at ang kanilang kahinaan ay hindi lamang panlabas kundi espiritual, sapagkat walang panalangin sa altar ni puso na iniaalay sa Panginoon, kundi isang korona na walang laman na mas mabigat kaysa sa kanyang kayang tiisin. Alam ito ng buong Israel, sapagkat kapag nanginginig ang pinuno, ang bansa ay nangangalog at ang bayan ay nababahala dahil sa kanya. Ang kalituhan ay kumalat tulad ng hamog sa mga tribo na tapat pa sa kanya. Iniisip kung gaano pa katagal nilang kayang suportahan ang isang kaharian na walang direksyon, habang ang mga balita ng paglago ni David at Huda ay dumating na parang apoy sa tuyong damo, dahil ang pabor ng Panginoon ay hindi kayang itago. Bagamat hindi iniangat ni David ang kanyang espada laban sa bahay ni Saul, ang kanyang impluwensya ay lumalaki araw-araw. Mas marami pang mga pinuno ng angkan at tribo ang nagsimulang tumingin sa Hebron, na pagtanto nilang dito naroroon ang hinaharap, at si Isbosete, bagamat patuloy na naghahari, ay tulad ng isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin ng nakaraan, walang ugat at prut.
Sa gitna ng pagkawasak na ito, hindi alam ng hari kung paano kumapit sa Diyos o tumawag para sa kanyang awa, kaya't ang kanyang puso ay naging bukirin para sa kawalan ng pag-asa at pagsang-ayon. Nawalan ng timbang ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga salita ay hindi na nag-aalab ng pag-asa, at ang kanyang mga mata ay walang laman tulad ng isang taong natalo sa loob. Sa estado ng kahinaan ito natagpuan ni Baana at Rekab ang pagkakataon upang isagawa ang kanilang krimen, sapagkat ang pagbagsak ng isang pinuno ay hindi palaging nagsisimula sa isang panlabas na hampas, kundi sa pagguho ng kanyang kaluluwa. At kapag nauubos ito, ang katawan ay bumabagsak sa sariling bigat. Sa kaso ni Isbosete, hindi ang kaaway ang nagpatumba sa kanya, kundi ang kakulangan ng tapang na humarap sa Diyos at tiyakin ang kanyang buhay sa katotohanan. Kahit na iniwan siya ni Abner, kahit na ang kanyang trono ay nanginginig, maaari pa sana niyang ituon ang kanyang mukha sa kataas-taasan. Ang parehong Diyos na nagtaas sa kanyang ama nang wala siyang anumang bagay, ngunit sa halip na maghanap ng silungan sa Diyos ng Israel, siya ay nagtakda sa kanyang kahinaan at sumuko sa kawalan ng pag-asa. At sa pagkaisang ito, iniwan niya ang pinto na bukas para pumasok ang kamatayan ng walang pagtutol. Ang mga kaharian na hindi nakatayo sa takot sa Diyos ay bumabagsak sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling kayabangan o kalungkutan. At ganito, sa isang hapon, habang ang araw ay sinusunog ang mga landas ng Israel at ang mga bahay ay naghahanap ng pahinga sa lilim, si Isbosete ay nagpahinga sa kanyang higaan tulad ng ginagawa niya araw-araw, umaasa sa rutinitang at katahimikan ng kanyang paligid. Hindi alam na siya'y target na ng isang pagtataksil. At habang siya'y natutulog, hindi alintana ang mga galaw sa paligid niya. Sina Baana at Rekabe ay dumaan sa mga pintuan ng kanyang bahay nang may kasiguruhan ng mga naniniwala na ang sandali ay kanilang pag-aari. Pumasok sa silid ng hari, hindi nang may respeto o takot, kundi nang may malamig na kalkulasyon tulad ng mga taong nakapagpasya na sa kanilang konsensya. At siya'y sinaktan nila nang walang laban, walang salita, walang sigaw. At ang dugo ng anak ni Saul ay dumungis sa mga damit ng hari nang walang sinuman ang pumigil. Sapagkat kapag ang pamumuno ay nawala ng kaluluwa, nawawala rin ang proteksyon nito. At ang katahimikan ng eksena ay naging saksi ng kawalan sa paligid ni Isbosete, sapagkat ni ang kanyang angkan, ni ang kanyang titulo ay hindi nakapagligtas sa kanya upang mamatay bilang isang hindi kilalang tao sa kanyang sariling bahay. Ang mga mamamatay tao ay kinuha ang kanyang ulo at tumakas. Iniisip na ang pagbagsak ng isang hari ay maaaring magbukas ng pag-angat ng kanilang pangalan. Ngunit ang Diyos na humuhusga sa mga puso ay tumukoy na ni ang pagtataksil, ni ang ambisyon ay hindi makakahanap ng kanlungan sa trono na kanyang itinatag. At habang tumatakbo sila patungong Hebron, dala ang ulo na parang isang tagumpay, nagsimulang maglaho ang alaala ni Isbosete sa bayan, sapagkat hindi siya minahal, hindi siya pinarangalan, hindi siya tinakot, hindi siya naalala, at ang kaunting iniwan niya ay hindi isang pamana, kundi isang panginginig na tinanggalan ng anuman sa maaaring naging buhay kung siya lamang ay nagbalik ng kanyang mukha sa Diyos ng kanyang mga magulang. At sa kanyang kamatayan, natupad ang isang walang hanggang aral na hindi sapat na maging anak ng hari o umupo sa trono o magkaroon ng suporta ng tao kung ang kaluluwa ay hindi matatag sa Panginoon, at na ang mga humahawak sa pangalan nang hindi hinahanap ang presensya ng Diyos ay bumabagsak sa loob bago pa bumagsak sa labas. At ang kanyang wakas, bagamat malungkot, ay nagsilbing pagsasara ng isang kabanata na hindi kailanman nagkaroon ng lakas, sapagkat hindi maitatag ang isang kaharian sa kahinaan ng espiritu, ni mapapanatili ang isang kaharian kung saan ang takot ay pumapalit sa pananampalataya
At habang ang ulo ni Isbosete ay dinadala sa mga disyertong bahagi ng Huda, sa pagitan ng alikabok ng daan at ang init ng paghuhukom, si David ay nananatili sa Hebron, matatag, matiisin, hindi ipinapakita ang sarili, hindi hinahawakan ang inapo ng Diyos, hindi minamadali ang kanyang pag-akyat, naghihintay lamang sa tamang panahon ng Diyos, tulad ng isang taong nakakaalam na hindi mga tao ang nagtatakda sa kanya, kundi ang walang hanggang kalooban ng kataas-taasan. At sa kabila ng mga tadhana, ang hari na walang tapang ay bumagsak ng walang kaluwalhatian, at ang naglalakad ng may integridad ay patuloy na naghintay sa araw na ang Israel, sa wakas, ay magsasama sa ilalim ng isang pastol ayon sa puso ng Diyos. At habang ang dugo ni Isbosete ay sariwa pa sa mga damit ng hari sa Mahanaim, at ang kanyang ulo ay dinadala ng mga masasamang kamay patungo sa Hebron, ang mga hakbang ni Baana at Rekabe ay umaalingaw-ngaw bilang eko ng isang desisyon na, bagamat inisip nilang magdadala sa kanila ng karangalan, ay napagmasdan na sa timbangan ng langit, sapagkat hindi ang espada ang nagtatakda ng biyaya ng Diyos, kundi ang pagsunod sa buhay na Diyos. At sila, bulag sa pagkakataon, ay hindi naunawaan na ang kaharian ni David ay hindi tulad ng mga kaharian ng tao, sapagkat ang siya na pinili sa lihim ni Samuel, ang propeta, ay hindi naghahanap ng trono sa pamamagitan ng iligal na pagbubuhos ng dugo, kundi natutunan niya sa mga disyertong ng pag-uusig na ipagkatiwala sa kamay ng Diyos ang kanyang pag-akyat at paghuhukom. Ngunit ang mga anak ni Rimon ay hindi nakakaalam ng mga daang ito, at ang kanilang ambisyon ay nagpapaniwala sa kanila na kapag dinala nila ang ulo ng kalaban ng hari, sila ay tatanggapin bilang mga bayani, bilang mga lalaking gumawa ng katarungan, kapag sa katunayan sila ay gumawa ng pagtraidor. Sapagkat inisip nilang ang kalooban ng langit ay katulad ng lohika ng kapangyarihan, at inisip nilang si David, na nakitang malaya ang landas patungo sa trono, ay gagantimpalaan ng kanilang krimen bilang isang pagpapakita ng katapatan. Hindi nila naisip na ang tunay na katapatan ay hindi nagmumula sa panlilinlang, kundi sa pagiging tapat sa karakter ng Diyos. At sa bawat hakbang sa daan ng Araba, sa ilalim ng matinding araw, ang kanilang mga pag-iisip ay napuno ng mga inaasahang panandaliang benepisyo na nag-iisip ng posisyon, gantimpala at mga salitang pagpupuri, nang hindi nila napansin na ang pabor ng tao ay isang sirang salamin kapag hinanap sa labas ng makatarungang kalooban ng Diyos, at kung ano ang para sa kanila ay isang alok, kay David ay isang kasuklaman, sapagkat hindi maaaring itaguyod ang kalooban ng Diyos gamit ang mga armas ng kaaway. Pagdating nila sa Hebron, ipinakita nila ang kanilang tropeyo sa hari gamit ang mga salitang maingat na pinili, na nagsasabi na ang Panginoon ay nagpataw kay David laban kay Saul at sa kanyang lahi, na parang ang kanilang ginawa ay isang banal na gawain, na parang ang kanilang pagtraidor ay katarungan na nakatago sa awa. At sa pahayag na iyon, inihayag nila kung ano ang nasa kanilang mga puso, hindi takot sa Diyos, kundi ang paghahangad ng pag-apruba. Sapagkat ang tao na naghahanap ng pabor ng inapo sa pamamagitan ng dugo ay hindi naunawaan ang karakter ng kaharian na itinatag ng Diyos, at ang kanilang mga salita, kahit na may kasamang teolohiya, ay mga kasinungalingan, sapagkat hindi sila ipinadala ng Diyos, hindi sila pinagsabihan ni binigyan ng misyong iyon. Nang marinig ito ni David, hindi lumiwanag ang kanyang mukha, hindi tumaas ang kanyang tinig sa kagalakan, hindi pumatag ang kanyang puso, dahil sa kanyang kalooban ay nakilala niya ang lason ng manipulasyon na nakatago sa debosyon. At sumagot siya, hindi mula sa trono,
kundi mula sa aking integridad, na inaalala ang araw na isang maliit na salarin ay lumapit at nagsabing pinatay niya si Saul, na nag-iisip na makakamtan ng gantimpala, ngunit nakatanggap ng paghuhukom, sapagkat hindi tinanggap ni David ang mga benepisyo na ipinanganak mula sa dugo ng inapo ng Panginoon. At kaya hindi nag-atubili ang hari na magtakda ng paghuhukom kay Baana at Rekabe. Sapagkat kung ang taong iyon ay pinatay dahil sa pagsabi na pinatay nila si Saul, gaano pa ang mga ito na may sariling mga kamay na pinatay ang isang tao sa kanyang sariling kama. At ang tamang termino na ginamit ni David ay hindi nangangahulugang si Isbosete ay walang pagkakamali, ngunit hindi siya nahatulan o kinondena, at ang kanyang dugo ay ibinuhos ng walang makatarungang dahilan. Kaya't ang kanyang kamatayan ay isang pagpatay sa mata ng kataas-taasan, at iniutos niya sa kanyang mga kabataan na patayin sila. At isinasagawa ang hatol ng walang pagkaantala, at ang kanilang mga katawan ay ipinatong sa tabi ng pool ng Hebron, hindi bilang tropeyo kundi bilang isang babala sa lahat ng nag-iisip na ang pabor ng Diyos ay nakukuha sa pamamagitan ng pagtraidor. At sa paghuhukom na ito ay ipinaabot ang mas malalim na mensahe. Si David ay hindi naghahangad ng trono sa anumang presyo, at ang kanyang puso ay hindi nakadepende sa kaginhawaan, kundi nakaangkla sa katotohanan. At ang kaharian ng Diyos ay hindi maitatag gamit ang mga maruruming kamay, ni maaaring magpatuloy sa mga landas ng karahasan na nakatago sa anyo ng katapatan. Ang koronang, bagamat tila isang gantimpala, ay nananatili lamang sa ulo ng naglalakad sa integridad, at sa ulo ni Isbosete na pinaghiwalay ng mga traidor mula sa kanyang katawan. Ito ay inilibing ng may paggalang sa libingan ni Abner bilang isang patotoo na ang bagong kaharian ay hindi lilitaw sa mga guho ng puot, kundi sa katarungan ng Panginoon. Ang kilos na ito na malayo sa pagiging walang kabuluhan ay nagsalita sa puso ng bayan. Sapagkat hindi kumilos si David tulad ng mga hari ng mga bansa na itinatayo ang kanilang mga sarili sa mga bangkay ng kanilang mga kaaway, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na kataas-taasan na kinikilala ang kabanalan ng tawag at ang bigat ng dugong ibinuhos ng walang layunin. At habang ang mga katawan ay nakasabit sa tubig at ang ulo ay nakatambad sa lupa, naunawaan ng bayan na ang bagong kaayusan ay hindi lamang magiging isang pagbabago ng mga pangalan, kundi isang malalim na pagbabago ng pamumuno ng Israel, kung saan ang takot sa Diyos ay mangunguna kaysa sa kalkulasyong pantao. Kaya't sina Baana at Rekabe na naghanap ng pabor mula sa hari ay natagpuan ng paghuhukom, at ang kanilang mga pangalan ay naging isang babala sa lahat ng nagtatangkang maghustisya gamit ang kanilang sariling mga kamay nang hindi ipinadala ng Panginoon. Sa tagpong ito, nakasing seryoso ng solemn, ang katapusan ng bahay ni Saul ay tinatakan hindi dahil winasak ito ni David, kundi dahil tinanggal ng Diyos ang kanyang suporta. At ngayon, ang daan patungo sa pagkakaisa ng Israel ay nagsimulang magbukas, hindi dahil sa talino ng mga tao, kundi dahil sa tapat na pagsunod sa walang katapusang layunin. At habang ang bayan ng Huda ay tumitingin sa hari ng may paggalang, ang mga pinuno ng iba't ibang mga tribo ay nagsimulang kilalanin na ang puso ni David ay hindi pinapalakas ng ambisyon at ang kanyang pamamahala ay hindi magiging tulad ng mga naunang pamamahala, kundi ayon sa takot sa Panginoon. At ang bansa, kahit na nahati, ay nagsimulang magpuno patungo sa pagkakaisa, sapagkat kung saan may katarungan, may pag-asa, at kung saan may pagsunod, may direksyon. Kaya't sa gitna ng mga dugong ibinuhos at ng mga pagkakamali ng tao, ang plano ng Diyos ay patuloy na sumusunod sa kanyang landas, sapagkat bagamat ang mga tao ay nabibigo, ang layunin ng langit ay hindi humihinto, at bawat kilos na tila kaguluhan,
Sa katunayan, ay naghahanda sa puso ng bayan upang kilalanin na tanging sa pamumuno ng pinili ng Diyos magkakaroon ng tunay na kapayapaan at pangmatagalang katarungan. At sa araw na iyon, nang si Baana at Rekabe ay pumasok sa bahay ng Hari Isbosete nang walang paglaban, habang siya'y natutulog sa kanyang pagidlip sa kalagitnaan ng araw, tinataka ng karahasan ang katapusan ng isang era na matagal nang nasisira mula sa loob, sapagkat ang kamatayan ay hindi bumagsak ng may kalampagan, kundi ng malamig na pagtaga na tumagos hindi lamang sa laman, kundi pati na sa dangal ng isang paghahari na wala ng lakas. Sapagkat doon, sa katahimikan ng hapon, nangyari ang krimen na matagal nang ipinanganak sa mga pusong puno ng ambisyon. At ang hari na iniluklok ng mga kamay ng tao ay bumagsak sa mga kamay ng tao. Walang depensa, walang dangal, walang paglaban, sapagkat ang takot ay nagpatigil sa kanya bago pa man tumama ang bakal. At ang mga anak ni Rimon, na alam nilang hindi nila matatagpuan ang paglaban, ay kumilos ng mabilis at malupit, at matapos siyang patayin sa kama, pinugot nila ang kanyang ulo at dinala ito, iniwan ang hindi lamang isang katawan, kundi pati na ang huling anino ng bahay ni Saul, sapagkat sa pagkamatay ni Isbosete, opisyal nang nawalan ng bisa ang layunin ng Hilaga na panatilihin ang trono na tinanggihan na ng Diyos. At ang dugo ng hari ay natuyo sa unan ng isang tahimik na bahay, habang ang mga nagtraidor ay tumatakbo sa desyertong may mga mukha na may mansa ng krimen at mga pusong matigas dahil sa pagnanasa ng pag-akyat, na parang sapat na ang pumatay upang tanggapin, na parang ang dugong ibinuhos ay magbubukas ng mga pintuan ng pabor, nang hindi alam na ang pabor ng Diyos ay hindi nakukuha sa mga maruruming gawain at ang kanyang katarungan ay hindi tumatanggap ng alyansa sa dilim. Sapagat bagamat ang mga tao ay nagmamadali, ang paghuhukom ng kataas-taasan ay hindi nagtatagal. At ang bahay na ito ng hari sa Mahanaim ay nanatiling walang hari, walang hukbo, walang depensa, walang kaluwalhatian, at wala ng pampublikong pagluluksa, walang tinig na magluluksa dito, walang awit na magbabalik tanaw sa kanyang alaala, kundi ang bulong-bulungan ng takot na mabilis na kumalat sa mga tribo. At ang mga pinuno ng Israel, nang marinig ang krimen, ay hindi tumayo upang maghiganti o magprotesta, sapagkat sa kanilang mga puso ay alam nilang ang kaharian ay wala ng direksyon at ang tunay na hari ay nasa Hebron, kung saan namamahala si David ng may takot sa Diyos at katarungan. At sa parehong araw, habang ang mga mamamatay tao ay umuusad na may ulo na nakabalot na parang isang alay, ang mga daan ng Huda ay nagsisilibot sa ilalim ng araw. At ang Hebron, lungsod ng mga tipan at paghihintay, ay naghahanda ng hindi alam upang tanggapin ang bunga ng krimen na hindi nito hiningi. At si David sa kanyang silid ay hindi inaasahan ang pagbisitang ito, ni hindi inisip na ang ulo ng huling anak ni Saul sa trono ay dadalhin bilang gantimpala, sapagkat ang kanyang puso ay hindi nagagalak sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, ni ang kanyang kaluluwa ay nagnanais ng paghihirap ng mga nahulog. At nang dumating ang mga mamamatay tao na ipinakilala ang kanilang sarili gamit ang maingat na mga salita, akala nila na nag-aalay sila ng tagumpay, nang sa katunayan ay nagdala sila ng hatol, sapagkat ang hari ay nakinig ng matatag nang hindi pinutol, at ang kanyang mukha tahimik ay hindi nagpakita ng kagalakan ni pagkilala, kundi ng tamang pag-unawa. At ang kanyang mga salita sa pagtugon ay parang espada na tumatagos sa kaluluwa at nagbubunyag ng intensyon. Buhay ang Panginoon na nagligtas sa aking kaluluwa mula sa lahat ng pagdurusa, na sa nagsabi sa akin ng mabuting balita na, narito patay na si Saul, na iniisip na magdadala ng mabuting balita, ako siya'y inaresto at pinatay sa Siklag, kahit siya ang nagbigay ng balitang iyon.
lalo na sa mga masamang tao na pumatay sa isang matuwid na tao sa kanyang bahay at sa kanyang kama. At ang mga salitang ito ay hindi lamang hatol laban kina Baana at Rekabe, kundi pati na rin isang pahayag ng mga prinsipyo ng kaharian na itatatag, sapagkat hindi papayagan ni David na ang kanyang trono ay maitayo sa walang sala na dugo ni sa pagtraidor na nagkukunwaring paglilingkod. At iniutos niyang sila'y patayin, at sa gayon ay natupad ang katarungan hindi dahil sa puot, kundi dahil sa pananampalataya. Sapagkat ang namamahala na may takot sa Diyos ay hindi maaring baliwalain ang bigat ng kasalanan, ni gawing dahilan ang kasamaan sa ilalim ng palusot ng kaginhawaan. At ang mga katawan ng mga mamamatay tao ay ipinatong sa tabi ng tangke ng Hebron, hindi bilang isang palabas, kundi bilang isang nakikitang patotoo na ang bagong kaharian ay hindi tatanggap ng mga baluktot na daan at na ang katarungan ng langit ay kailangang ipakita sa lupa. At ang ulo ni Isbosete ay inilibing sa libingan ni Abner bilang isang huling pagkilala na para bang si David sa kabila ng kanyang kalungkutan ay naghahangad na tapusin ang kasaysayan ng bahay ni Saul ng may dangal, walang dumi, walang galit. At sa araw na iyon, naintindihan ng buong Israel na ang kasaysayan ay nagbabago, na ang trono ay hindi nasusunod sa mga kasunduan ng tao, kundi sa payo ng Panginoon. At ang pagkamatay ni Isbosete, bagamat malungkot, ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahihinang hari, kundi ang katapusan ng isang dinastiya na tinanggihan ng kanyang disobedience. Sapagkat mula sa simula, ang kaharian ni Saul ay itinatag ng sigaw ng bayan, hindi ng kalooban ng Diyos. At bagamat ibinigay ng Panginoon ang pag-anoint, ang kawalan ng pagsunod ay tinatakan ang kanyang kapalaran. At ngayon na ang kanyang anak ay patay at ang kanyang pangalan ay nawala mula sa trono, ang daan ay opisyal na bumukas upang ang pangako kay David ay matupad sa liwanag ng buong araw. At ang pabor na hinanap ng mga pumatay sa pamamagitan ng dugo ay naging paghuhusga bilang babala sa lahat ng susubok maglakbay sa mga landas na hindi ayon sa kabanalan. Sapagkat sa kaharian ng Diyos, hindi kailanman itinatag-uyod ang layunin sa pamamagitan ng maling pamamaraan. At bagamat ang krimen sa tanghali ay tila sandali, nagbigay daan sa pag-usbong ng kaharian, ito ay talagang isang pagsubok sa puso ng hari na pinili ng Diyos. At ang kanyang tugon ay nagpakita na ang korona ay hindi siya binago at na ang parehong hari na nagbigay buhay kay Saul sa yungib ay ngayon ay tinatanggihan ang anumang hakbang na labas sa kalooban ng Diyos. At sa ganitong paraan pinagtibay ang paghahari ni David, hindi sa pamamagitan ng kamatayan ni Isboset, kundi sa pamamagitan ng kanyang tugon sa kamatayan. At ang bayan ay nagsimulang makita na ang katarungan ay maaring maghari sa Israel, hindi dahil ang hari ay perpekto, kundi dahil siya ay lumalakad sa liwanag ng kataas-taasan. At sa ilalim ng naglalagablab na langit, habang ang mga bangkay ay nakabitin sa tabi ng tubig at ang bayan ay mahina ang bulong tungkol sa paghuhusga ng hari, inilatag ang mga pundasyon ng isang kaharian na, bagamat nahahati pa sa panlabas, ay nagsisimulang magkaisa sa ilalim ng isang puso, hindi ng isang tao, kundi ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan niya. At nang ang alingawngaw ng paghuhusga ay hindi pa humuhupa sa tabi ng tangke ng Hebron, kung saan ang mga katawan ni Baana at Rekabe ay nakabitin, ang balita ng kanilang kamatayan ay mabilis na kumalat sa buong Huda at sa hilagang mga rehiyon. At marami na dati ay humahanga sa determinasyon ng mga lalaking yon ay nagsimulang matakot sa katarungan ng isang hari na hindi nagpapaloko sa mga alok na may mantsa ng dugo. Sapagkat hindi tinanggap ni David ang ulo ni Isboset bilang isang biyaya, kundi bilang isang pasanin, bilang patotoo ng presyo na binabayaran ng mga nagmamadaling kumilos ng walang takot sa Diyos.
At ang hatol na ipinatupad ng publiko ay nagmarka ng isang malinaw na linya sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, sa pagitan ng mga naghari dahil sa ambisyon at ng maghahari dahil sa pangako. At ganito naging salamin ang mga salita ni David sa buong bansa. Hindi sapat na nais ang kabutihan ng hari kung hindi natatakot sa Diyos na nagtatag sa Kanya, sapagkat ang trono ay hindi sa mga tao kundi sa Panginoon. At ang sino mang nagtatangkang magtayo gamit ang maruruming kamay ay babagsak sa bigat nito. At bagamat kumilos sina Baana at Rekabe na naniniwalang tinitiyak nila ang kanilang lugar sa bagong kaharian, ang kanilang natagpuan ay kamatayan at paghamak dahil pinaghahalo nila ang pagkakataon sa biyaya at ang kalkulasyong pantao sa paghahayag ng Diyos. At ang pagkakamaling ito, kasing edad ng rebelyon ni Kore, ay muling nangyari sa mga araw ni David nang ang trono ay nagsimulang magpatibay, hindi sa pamamagitan ng mga digmaan, kundi sa pamamagitan ng katarungan. At ang bayan, nakikita kung paano hinuhusgahan ng hari ang mga traidor nang walang pag-aalinlangan, ay nagsimulang maunawaan na ang kaharian na itinatag ay hindi magiging katulad ng iba, kundi isang itinatag sa batas ng kataas-taasan. At habang ang mga kwento tungkol kina Baana at Rekabe ay hindi na ikinukwento bilang mga tagumpay, kundi bilang mga babala. At marami ang nagsimulang magtaka ng lihim kung ilang beses din ba silang kumilos na pinapalakas ng pabor ng tao at hindi ng kalooban ng Diyos. At ganito ang paghuhusga ay naging aral, sapagkat kapag ang isang hari ay kumikilos na may takot sa Diyos, ang bayan ay natututuring matakot. At ito ang reaksyong nagsimulang baguhin ang kalagayan ng bansa, sapagkat ang mga tribo na dati ay nagdadalawang isip na lumapit kay David, nakikita na hindi niya inaangkin o kinukuha ng sapilitan ang hindi ibinigay ng Diyos, ay nagsimulang magtiwala na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay magkakaroon ng katarungan at katotohanan. At habang ang alingaw-ngaw ng pagpatay ay naririnig pa sa mga kalsada ng Hebron, si David ay patuloy na namumuno ng maingat, hindi naglalabas ng mga kampanya, hindi nagpapadala ng mga sugo upang sakupin ang mga tribo, sapagkat ang kanyang puso ay hindi nagmamadali, ni ang kanyang kaluluwa ay nagnanais ng mga pamamaraan ng tao. At ang kamatayan ni Isboset, bagamat hindi dulot niya, ay nagbigay daan upang magsimula ang pagkakaisa. At gayon paman, hindi nagmadali si David. Ngunit nanatili siya sa lungsod sa timog, hinihintay na ang bayan ay dumating ayon sa kanilang sariling kagustuhan. At ang pagtitiis na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa maraming espada, sapagkat ang hari na hindi nagpapataas sa sarili ay itataas ng Diyos sa tamang panahon. At ang kwento ni Baana at Rekabe sa makatuwid ay hindi lamang tungkol sa dalawang lalaking gumawa ng krimen, kundi tungkol sa lahat ng nagtatangkang makuha ang pabor ng mga matuwid sa pamamagitan ng hindi tamang paraan. At ang alaala ng kanilang ambisyon ay naging simbolo ng panganib ng kumilos ng walang takot sa Diyos, sapagkat ang pinapalakpakan ng tao ngayon ay maaaring husgahan bukas ng langit. At ang tangke ng Hebron kung saan ang kanilang mga katawan ay nakabitin ay hindi na isang lugar ng tubig at pahinga, kundi isang walang katapusang paalala na sa kaharian ng Panginoon ay walang lugar para sa manipulasyon o sa kapangyarihan na nagkukunwaring paglilingkod. At si David, nang ipakita ang kanilang mga bangkay sa publiko, ay hindi naghahanap ng pangungutya kundi ng pagtuturo, sapagkat ang buong Israel ay dapat maunawaan na ang bagong hari ay hindi tatanggap ng mga baluktot na pundasyon, ni itatayo ang kanyang bahay sa pagkawasak ng iba. At ang integridad na ito, hindi sa pananalita, kundi sa gawa, ay nagsimulang maghasik ng bagong tiwala sa mga puso ng mga tribo.
At ang mga matatandang mula sa hilaga, nang makita nilang hindi pinatay ni David si Isboset ni ipinagdiwang ang kanyang kamatayan, ay nagsimulang makilala na ang lalaking ito ay kakaiba at ang kanyang trono ay hindi nakatayo sa mga alyansa kundi sa tipan. At marami ang nagsimulang mag-isip sa araw na sila ay pupunta sa Hebron. Hindi may mga ulo sa mga kamay, kundi may mga pusong nagsisisi upang sabihin, "Ikaw ang aming mga buto at laman." Sapagkat nung si Saul ay buhay pa, ikaw ang naglalabas at nagdadala sa Israel. At sinabi sa iyo ng Panginoon, "Ikaw ang magpapastol sa aking bayan Israel, at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel." At ang mga salitang ito na hindi pa binibigkas ay nagsisimulang maghanda sa puso ng bansa, sapagkat kapag ang isang hari ay lumalakad ng matuwid, ang Diyos mismo ang gumagalaw sa mga puso upang ibigay sa kanya ang kaharian. At gayon, nang walang karahasan, walang pananakop, walang mga sabwatan, ang kapangyarihan ni David ay nagsimulang tumibay, at ang presyo na binayaran ni Baana at Rekabe para sa kanilang ambisyon ay naging batong nagsilbing paalala sa bayan na ang pabor ng tao ay hindi salapi sa kaharian ng Diyos, at na ang sino mang nais maglingkod sa pinili ay dapat gawin ito sa katotohanan at hindi sa kapakinabangan. At dumaan ang mga araw at ang lupa ay muling nanahimik. Ngunit isang bagong amoy ang nagsimulang tumaas mula sa Hebron, tulad ng isang bukirin na nilinis ng ulan at naghahanda upang magbunga. At habang ang mga katawan ay inaalis mula sa mga poste at inilibing ng walang karangalan, ang kanilang mga pangalan ay nanatiling nakatali sa paalala ng paghatol, hindi ni David kundi ng Diyos na nagmamasid sa katarungan kahit na hindi ito nauunawaan ng mga tao. At mula sa sandaling iyon, walang sino man ang naglakas loob na gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon sa ngalan ng hari nang hindi naririnig ang tinig ng Panginoon. Ang presyo ng ambisyon kapag hindi ginagabayan ng Espiritu ay palaging nagtatapos sa pagkawasak. At ang mga hindi natatakot sa paghatol ng Diyos balang araw ay matitisod dito. At habang ang alingaungaw ng paghatol ay lumulutang pa sa mga kalye ng Hebron, kung saan ang mga katawan ni Baana at Rekabe ay ipinakita sa publiko bilang tanda ng trono na hindi tumatanggap ng dugong ibinuhos, ang puso ni David ay nanatiling matatag, hindi bilang isang hari na uhaw sa kapangyarihan, kundi bilang isang lingkod na may kamalayan na ang kanyang korona ay hindi kanya, kundi sa Diyos ng Israel na tumawag sa kanya mula sa kawan upang magpastol ng isang bayang hindi kanya. Kaya't nang ang ulo ni Isboset ay ipinakita bilang isang tropeyo, hindi ito tiningnan ni David ng mga mata ng estratehista, ni tinanggap ito ng pasasalamat ng politiko, kundi tinimbang ito ng takot ng pinili. At ang pagkakaibang iyon ang naglayo sa kanya sa lahat ng mga naunang hari, sapagkat hindi tinanggap ni David ang mga daang maikli upang matupad ang pangako, sapagkat kilala niya ang Diyos na pumili sa kanya at alam niyang ang ipinanganak sa laman ay laman. At ang mula sa Diyos ay hindi kailanman dumarating sa pamamagitan ng kasalanan. At gayon, nang ang kanyang mga kabataang tagapaglingkod ay pinatay ang mga mamamatay tao at ipinako ang kanilang mga katawan bilang babala sa tangke, hindi natuwa si David ni ipinagdiwang ang kanilang talino, kundi pinanatili ang kanyang puso sa paggalang, sapagkat naunawaan niyang ang bawat desisyong kanyang ginawa ay isang pampublikong pagpapahayag ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At ang bawat gawa ay dapat magpakita ng kanyang katarungan at hindi ang kapakinabangan ng tao. At gayon, habang ang mga matatanda ng bayan ay nagmamasid sa mga gawa ng hari, ang kanilang mga puso ay yumuyuko hindi dahil sa takot, kundi sa paghanga, sapagkat ipinakita ni David na ang kanyang trono ay hindi nakatayo sa mga malalakas na tao,
ni sa mga lihim na alyansa, kundi sa hindi matitinag na tipan ng Diyos na buhay. At ang patutuong ito ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong Israel, mula hilaga hanggang timog, at marami sa mga pinuno ng tribo ang nagsimulang maunawaan na ang pagkakabahagi ay hindi na makatarungan, sapagkat ang anak ni Jesse ay hindi lamang naghintay ng tahimik, kundi kumilos ng may integridad, hindi nang maaga sa panahon ng Diyos, ni minsan ni noong siya ay may kapangyarihan kay Saul sa yungib o sa kampo. At ngayon ay hindi siya tinukso ng kamatayan ni Isboset, sapagkat hindi tinanggap ni David ang trono bilang isang pananakop, kundi bilang isang banal na responsibilidad. At ang bansa ay nagsimulang makita na ang lalaking ito ay hindi isang oportunista, kundi isang pastol ayon sa puso ng Diyos. At ang paniniwalang ito ay lumago araw-araw, sapagkat ang paghatol kina Baana at Rekabe ay hindi isang gawa ng galit, kundi isang pagpapahayag ng uri ng kaharian na kanilang itinatayo. At lahat ay nagsimulang maunawaan na kung ang mga traidor ay tinatrato ng makatarungan, ang mga matuwid ay tinatrato rin ng awa, at kung ang hari ay hindi pinapayagan ang sarili na bilhin ng dugo, hindi rin siya mapapalakas ng papuri. At gayon, sa ilalim ng kalinawan ng moralidad na ito, ang paghahari ni David ay nagsimulang magningning tulad ng isang bukang liwayway sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanya sa Israel mula nang bumagsak si Saul. At marami ang nagsimulang alalahanin ang mga salita ni Samuel nang sinabi niyang ang Panginoon ay naghahanap ng isang lalaking ayon sa kanyang puso, at ngayon ay nakita nilang ang lalaking iyon ay nagpakita sa kanilang harapan, hindi ng kayabangan, kundi ng kababaang loob, hindi ng karahasan, kundi ng pag-unawa. At ang mga pinuno na dati ay sumuporta kay Isboset ay nagsimulang maghanda na sumama kay David, hindi dahil sa takot, kundi dahil naunawaan nilang ang Diyos ang nagbangon sa kanya. At habang ito ay nangyayari, hindi hinanap ni David na kumbinsihin sila ng mga pangako o takutin sila ng kapangyarihan, kundi nanatili sa Hebron, pinamumunuan ang Huda ng may katarungan, tumatanggap ng mga payo, pinapalakas ang kanyang sambahayan at hinihintay ang araw na ang buong Israel ay darating sa kanya ng kanilang sariling kagustuhan, sapagkat ang hari na hindi bumibili ng dugo ay hindi rin bumibili ng katapatan. At ang bayan ay nagsimulang magsalita tungkol sa kanya nang may paggalang, na parang naaalala nila na ang pumatay sa higante ay ngayon ay naghahari ng may takot, at na ang pastol na umiiyak kay Saul ay umiiyak din kay Abner, at ang mandirigma na marunong magwasak, ngunit marunong ding maghintay, at ang halong kapangyarihan at panginginig sa harap ng Diyos ay naging espiritual na lagda ng kanyang pamamahala. At gayon, isang trono ang itinayo na hindi tulad ng sa mga bansa, kundi tulad ng ipinahayag ng Diyos mula pa noong mga sinaunang panahon. At habang siya ay nasa Hebron, inilibing ang ulo ni Isboset sa libingan ni Abner bilang isang gawa ng pagpapanumbalik. Hindi upang parangalan ang trono ni Saul, kundi upang tapusin ang siklo ng may dignidad. Pinanatili ni David ang kanyang puso na nakaayon sa langit, at ang pagkakaisang ito sa pagitan ng kanyang kaluluwa at trono ay ang binhi na humatak sa mga pagod na sa kalabuan ng ibang mga pamumuno. At habang ang mga katawan ay ipinako at pagkatapos ay inalis upang ilibing malayo sa lungsod tulad ng nararapat sa mga traidor, alam ng bayan na isang bagong panahon ang dumating, sapagkat ang katarungan ay naitatag hindi sa mga salita kundi sa mga gawa. Habang ang mga pintuan ng mga puso ng Israel ay nagsimulang magbukas, naunawaan ng bansa na ang kaharian ay magiging matatag at ang kanyang setro ay magiging matibay, hindi dahil sa lakas nito, kundi dahil sa katuwiran nito. Kaya't hindi hinanap ni David ang pagkakaisa ng Israel sa pamamagitan ng mga kampanyang militar, kundi sa pamamagitan ng buhay na patotoo ng kanyang karakter.
Samantala, sa mga bundok, sa mga lungsod at sa mga tribong nakakalat, ang mga tao ay nagbubulungan tungkol sa paghatol na bumagsak sa mga ambisyoso at ang karangalang ibinigay ni David sa mga nahulog. At ito ay sapat upang ang mga puso ng mga tao ay magsimulang yumuko, sapagkat palaging kinikilala ng mga tao ang lalaking natatakot sa Diyos higit pa sa kapangyarihan. Kaya't ang hari na hindi bumili ng dugo ay siya ring itataas ng Diyos ng walang karahasan, sapagkat ang kanyang kaharian ay hindi itataas sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng katapatan. At sa araw ng kanyang koronasyon, higit sa lahat, ang Israel ay nagsimulang lumitaw sa abot-tanaw bilang isang pangako na natupad, bilang katarungang naibalik, bilang isang walang hanggang tipan. At nang ang huling kalahatian ng lupa ay nahulog sa mga katawan ng mga traidor, at ang ulo ni Isboset ay nakahiga sa libingan ni Abner, ang lupa ng Hebron ay nanahimik, ngunit hindi isang walang laman na katahimikan, kundi ang nakakatakot na katahimikan na sumusunod sa paghatol ng Diyos kapag ito ay ipinatupad ng tahimik, ng walang anunsyo, ng walang paghihiganti, kundi sa mahinahong katarungan. Sapagkat ang trono ni David ay hindi itinayo sa pamamagitan ng dugo ng kanyang mga kaaway, kundi pinatatag ng takot sa kataas-taasan na sumusukat sa mga puso ng hindi nangangailangan ng kulog o lindol. At sa katahimikang iyon, kung saan ang mga tao ay hindi na naglakas loob magsalita ng pabigla-bigla, ang langit ay nagsalita ng mas malakas, sapagkat ang paghatol ay hindi lamang ang nakikitang parusa na bumagsak sa mga masama, kundi pati na rin ang hindi nakikitang pagpapahayag ng kung ano ang aprobado o itinakwil ng Diyos sa lihim. At gaya ng naging maliwanag na ang krimen ni Baana at Rekabe ay isang kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon, gayon din ay naging malinaw na ang puso ni David sa kanyang integridad ay ang saligan kung saan itatatag ng Diyos ang kanyang tipan. At ang tahimik na paghatol na ito ay naging ilaw para sa buong bansa, sapagkat mula sa sandaling iyon, naunawaan ng mga tao na hindi lahat ng gawa na mukhang kapakipakinabang para sa kaharian ay may aprobado ng hari ng mga hari, at na ang mga resulta ay hindi sapat, kundi hinihingi ng Diyos ang pagsunod, sapagkat ang wakas ay hindi nagpapawalang bisa sa mga paraan. At sa paghatol, isang mas malalim na mensahe ang inihayag sa mga lalaking ito, sapagkat ang tunay na kaaway ni David ay hindi si Isboset, hindi rin si Abner, kundi ang lahat ng maghahangad na itatag ang kaharian sa labas ng panahon at kalooban ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit nang ang paghatol ay naipatupad, hindi nagdiwang si David ni nagmadali upang angkinin ang trono ng buong Israel, kundi nagpatuloy na maghintay bilang isang taong alam na ang gawain ng langit ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. At nang dumating ang balita ng paghatol sa mga tribo sa Hilaga, ang mga puso ng mga matatanda ay nanginig, sapagkat sila rin ay sumuporta kay Isboset, hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa nakagawian. At ngayon na ang anak ni Saul ay namatay, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa pagtataksil na unawaan nila na ang suporta na kanilang ibinigay ay hindi para sa layunin ng Diyos, kundi para sa katamaran ng isang nakaraan na walang saligan. At ito ang pag-unawa, bunga ng paghatol na naghanda ng lupa para sa darating, sapagkat sa katahimikan ng paghatol ay may awa, dahil hindi gumigiba ang Diyos nang hindi muna nagsasalita. At ngayon na ang krimen ay nahatulan at si David ay tumugon ng tama, ang daan patungo sa pagkakaisa ay hindi nahadlangan ng mga hinala o alitan, kundi pinalaya ng kalinawan ng moralidad. At doon nagsimulang isaalang-alang ng mga matatandang tribo ang kanilang alam sa kanilang kalooban.
na si David lamang ang pinili ng Diyos upang magpastol sa Israel at na ang patuloy na pagtutol ay pagpapahaba ng pagkakabahagi na ang langit ay matagal nang pinagaling. At sa pagising na ito, ang bayan ay nagsimulang suriin ang kanilang sariling kasaysayan. At naalala nila kung paano si Saul, bagaman pinili, ay tumanggi. At kung paano si Abner, bagaman matapang, ay kumilos para sa pansariling interes, at si Isboset, bagaman hari, ay walang espiritu. At pagkatapos, inihambing nila ang lahat ng ito kay David, na naghintay sa mga yungib, umiyak para sa kanyang mga kaaway, naghusga ng tapat, at hindi iniunat ang kanyang kamay laban sa anumang pinili. At sa kaibahan na ito, naunawaan ng bansa na si Diyos ang naghubog sa kanya bilang isang pastol na may pasensya, habang ang iba ay nagtangkang mamuno ng mabilisan. At sa ganitong paraan, nagsimula ang tahimik na paghatol ng Diyos na nagsimula sa isang kamatayan na walang saksi at nagtapos sa pagsilang ng isang kolektibong paniniwala na ang trono ay nararapat kay David, na ang puso ay tumutugma sa puso ng Diyos. At habang si David ay nanatili sa Hebron, nang hindi itinaas ang kanyang tinig, nang hindi nagpapadala ng mga hukbo o pagbabanta, ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa espiritu ng bayan. At ang hindi kayang talunin ng anumang espada, ginawa ito ng katotohanan. At ang hindi kayang panatilihin ng alinmang alyansa, binali ito ng paghatol. At sa ilalim ng atmosfera ng pagmumuni-muni, panginginig at paghahayag, nagsimula ang Israel na magbalik loob kay David, hindi bilang isang pampulitikang hakbang, kundi bilang isang tugon sa tawag mula sa langit. Sapagkat ang paghatol, kapag ito ay makatarungan, ay hindi sumisira, kundi naguutos. At kapag hinusgahan ng Diyos gamit ang kanyang kamay, ito ay para magbukas ng pintuan na dati ay isinara ng pagtigas ng mga puso ng tao. At dahil dito, matapos ang kamatayan ni Isboset at ang pagbitay sa kanyang mga mamamatay tao, hindi dumating ang digmaan o paghihigante, kundi ang kapayapaan na parang sinasabi ng langit, ngayon ay tama. At ang mga unang tumutol ay nagsimulang magtipon at lihim na nag-usap na nagsasabing, hindi hinanap ni David ang trono, hindi nagbuhos ng inosenteng dugo, hindi nagmadali na mamuno, at gayon paman iningatan siya ng Diyos sa bawat hakbang, at ang kanyang trono ay tumibay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katarungan. At sa ganitong paraan, ang paghatol na bumagsak sa mga naghanap ng pabor ng tao ay nagwakas sa pag-akit ng pabor ng Diyos sa buong bansa. At ito ang presyo ng integridad, hindi ang agarang pagpaparangal, kundi ang tunay na pagpapalakas. At bawat bahay ng Israel, nang malaman ang ginawa ni David, ay naunawaan na kung ang hari ay nagtrato ng makatarungan sa mga traidor, alam niyang tratuhin ng may awa ang mga tapat. At habang ang mga gabi ay bumabagsak sa Hebron at ang alabok ng pagtataksil ay nagsimulang magsettle, ang langit ay naghahanda na ng araw kung saan ang lahat ng mga tribo ay dumarating ng magkakasundong patungo sa hari, hindi parang natuklasan siya sa unang pagkakataon, kundi bilang mga taong sa wakas ay nakikilala kung ano ang sinabi ng Diyos mula pa sa simula. Sapagkat ang paghatol ng Diyos ay hindi palaging ipinapakita sa pamamagitan ng kidlat o mga tinig mula sa langit, kundi sa pamamaraan ng matuwid na hindi nagsasabi ng salita, ngunit gumagawa ng tama at sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, itinatag-uyod ang katarungan na tumatama sa konsensya ng lahat ng nagdududa. At ganun nga, sa gitna ng katahimikang iyon, ang kasaysayan ng Israel ay gumawa ng isang pagliko, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng kaalaman. At ang paghatol na nagsimula sa 2 patay na tao ay naging pundasyon ng isang nagkakaisang kaharian sa ilalim ng takot sa Panginoon. At habang si David ay nanatiling matatag, nang walang ingay, nang walang kampanya,
Ang bayan ay nagsimulang maghanda na dumating, magpatira pa, makipagtipan at ipahayag gamit ang kanilang mga labi kung ano ang nasusunog na sa kanilang mga puso. At ganun nga, pagkatapos ng paghatol, habang ang bigat ng mga gawa ay bumagsak sa konsensya ng bansa, ang ulo ni Isboset ay dinala sa utos ni David sa libingan ni Abner sa Hebron. Hindi dahil sa kahinaan o politikal na alyansa, kundi bilang isang sinadyang akto ng karangalan at pagbabalik loob. Sapagkat ang hari na hindi bumili ng dugo ng traidor ay hindi rin natuwa sa kahihiyan ng nahulog. At nauunawaan niyang kahit na si Isboset ay naging hari na walang direksyon at itinaguyod ng mga kalooban ng tao, ang kanyang lugar sa kasaysayan ay dapat na tapusin ng may dignidad at ang kanyang kamatayan ay hindi dapat magtapos bilang isang tropeyo kundi ilibing sa ilalim ng lupa upang matutunan ng bansa kung paano paghiwalayin ang katarungan at paghihiganti, ang paghatol ng Diyos at ang manipulasyon ng tao. At sa simpleng hakbang na ito, ngunit puno ng katotohanan, ipinakita ni David ang puso ng isang pastol na hindi namuno dahil sa emosyon, kundi dahil sa pagsunod. At ang bayan ay nanonood ng may pagtataka kung paano hindi pinapayagan ng hari na gamitin ang mga patay upang itulak ang kanyang layunin, sapagkat ang kaharian na kanyang itinatag ay hindi nakatayo sa mga bangkay, kundi sa mga prinsipyo. At dahil dito, iniutos niyang ang ulo ng anak ni Saul ay hindi ipakita o ilakad sa prosesyon, hindi itandaan sa pamamagitan ng pagtataksil na umikot sa kanya, kundi ilibing sa parehong lugar kung saan si Abner, ang general na dati, ay lumaban sa kanya. Ngunit kalaunan ay lumapit sa kanya ng may kapayapaan. At ang libingan na iyon sa Hebron, kung saan ngayon ay nakahimlay ang estratehista at ang mahina na hari, ay naging simbolo ng lahat ng mga bagay na nagdesisyon si David na iwanan. Ang panahon ng pagkakabahagi, ang oras ng tribal na alitan, ang mga araw kung kailan ang Israel ay naglalakad na may dalawang ulo at dalawang kalooban. At sa paglilibing ng ulo na iyon, hindi lamang siya naglibing kay Isboset, kundi inilibing din ang huling bakas ng isang sistema na hinatulan ng Diyos. At bawat bato na inilagay sa libingang iyon ay isang tahimik na pahayag na ang bagong kaharian ay itatayo sa katarungan at hindi sa mga sama ng loob. At sa sandaling iyon, nagsimulang makita ng bayan na ang pagkakaisa ay hindi na isang hangarin, kundi isang realidad na nagsimula ng maganap, sapagkat ang lalaking kayang maglibing ng kanyang mga dating kalaban ng may karangalan ay alam din kung paano magpastol ng walang pagkiling sa buong bayan. At ang hakbang na iyon ay mas makapangyarihan kaysa anumang pahayag, sapagkat kapag ang isang leader ay nirerespeto ang kanyang mga kaaway nang hindi natatakot na mapahina ang kanyang autoridad, ipinapakita nito na ang kanyang trono ay hindi nakasalalay sa kanyang mga kaaway kundi sa suporta ng langit. At habang ang katawan ni Isboset ay nagpapahinga sa mahanaim, hindi pinansin at walang karangalan, ang kanyang ulo, ang simbolo ng kanyang pamumuno, ay inilagay ni David sa tabi ni Abner na para bang sinasabi ng hari sa mundo, dito nagsasara ang isang siklo, dito nililinis ang alaala, dito nagsisimula ang kaayusan. At ang mga matatanda ng mga tribo nang matutunan ng hakbang na iyon ay naunawaan na hindi ninanais ni David na burahin ang kasaysayan, kundi muling itama ito. At ito ang nagdala sa kanila upang tingnan siya ng may bagong mga mata, sapagkat sa kanya hindi nila nakita ang isang mananakop na pumapalit sa mga ito, kundi isang pastol na tinanggap ang pasanin ng lahat. At ang araw na iyon, nang walang mga talumpati, walang mga kampanya, walang palakpakan, ay isang hakbang patungo sa pagkakaisa, at ang Espiritu ng Panginoon ay humihip sa Israel, tulad ng mga araw kung kailan ang mga hukom ay namuno na may takot at hindi sa ambisyon.
At ang katahimikan ng Hebron ay iba sa Mahanaim, sapagkat kung saan naroroon ng Diyos, ang katahimikan ay hindi walang laman, kundi kabuuan. At kung saan naghahari ang mga matuwid, ang kamatayan ay hindi may huling salita, kundi nagiging binhi ng isang bagong simula. At dahil dito, ang libing na iyon ay hindi nagsara ng isang kasaysayan na may hinagpis, kundi nagbukas ng isang pintuan patungo sa hinaharap. At hindi na kailangang magsalita pa ni David upang maunawaan ng bayan, sapagkat ang kanyang mga aksyon ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang kautusan, at ang desisyon na hindi gamitin ang kamatayan bilang isang trampolin ay siyang huling nagpatibay sa marami na si Diyos ang naglagay ng kanyang kamay sa kanya, at kaya't ang kanyang pamumuno ay pinalakas hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng mga aksyon, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng integridad. At bawat tribo na nakarinig tungkol sa libing na iyon, bawat matanda na nakatanggap ng ulat mula sa mga opisyal ay naramdaman na wala ng dahilan upang magtulungan, sapagkat ang hari na naglibing sa kalaban ng walang galit ay alam din kung paano tanggapin ang kapatid na walang pagsisi. At sa sandaling iyon, nagsimulang magbunga ang kolektibong pagnanasa na makarating dito, hindi sa pamamagitan ng obligasyon, kundi sa pamamagitan ng paniniwala, sapagkat ang espiritual na pamumuno ay hindi ipinapataw, ito ay ipinapakita. At ang kay David ay ipinapakita sa bawat aksyon, sa bawat sagot, sa bawat katahimikan. At habang ang lupa ay tinatakpan ng huling bato ng libingan sa mga bundok ng Efraim, sa mga kapatagan ng Isakar, sa mga lambak ng Naftali at sa mga kampo ng Manases, ang mga tao ay lihim na nag-uusap tungkol sa araw na pupunta sila sa Hebron, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga kapatid. Sapagkat ang ulo na inilibing ng walang karahasan ay nag-anunsyo na natapos na ang panahon ng pagkakabahagi at na ang kaharian na darating ay magiging isa sa isang pangalan, isang pananampalataya at isang tipan. At si David na hindi naghahanap ng pagpaparangal ay nakatagpo ng kanyang sarili na mas malapit na sa katuparan, sapagkat ang naglilibing ng may karangalan ay alam ding maghari ng may takot. At ang katotohanan na namulaklak sa isang libingan ay magiging ugat ng isang nasyong muling binuhay, kung saan ang hari ay hindi magtataas ng kanyang setro upang mangibabaw, kundi upang magsilbi. At ang bayan ay hindi mag-aalok ng kanilang pagsunod dahil sa kaginhawahan, kundi dahil sa paghahayag. At sa ganitong paraan, ang Hebron, ang lungsod ng mga patriarka at ng pangako, ay naging simula ng isang bagong yugto. At ang alikabok ng libingan na dati ay tumabal sa isang nahulog na ulo, ay ngayon nag-aanunsyo ng koronasyon ng isang pastol na may pag-asa sa Diyos. At ito ay sa Hebron, isang lupa ng mga sinaunang ugat at alaala ng mga tipan, kung saan sinubok ng Panginoon ang puso ng lahat, mula sa pinakaabang na mamamayan ng Huda hanggang sa mga pinuno ng mga tribo na nakatira sa hilaga ng Jordan. Sapagkat hindi ito isang lugar na geographical lamang, kundi isang tahimik na altar kung saan ang mga motibasyon ay nahubad sa harap ng presensya ng Diyos na sumusukat sa mga intensyon gamit ang isang makatarunghang timbangan. At doon na natili si David nang hindi pinipilit ang sinuman, nang hindi itinaas ang tinig upang hingin ang kanyang nais. Hindi pa siya pinapalaya ng langit, sapagkat naunawaan niya na ang lehitimong paghahari ay hindi kinukuha, ito ay tinatanggap. At ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagpapabilis tulad ng pagpapabilis ng tao sa mga korona, kundi tumutubo sa mabagal na apoy ng katapatan. At sa paghihintay na ito, ang Hebron ay naging pugon kung saan ang bawat pag-iisip, bawat ambisyon, bawat pagnanasa ng pagkamakikita ay nililinis,
At ang mga lumapit dito ay hindi maaaring maging manhid sapagkat sa lungsod na ito nanirahan ang buhay na patutuo ng isang lalaking tumanggi sa paghihiganti, na umiyak para sa kanyang mga taga-usig, na nirerespeto ang mga libingan at nagsasagawa ng katarungan at hindi kailanman ginamit ang espada upang isulong ang banal na plano. At ang mga araw na sumunod sa paglilibing kay Isboset ay hindi mga araw na walang laman, kundi puno ng hindi nakikitang bigat ng kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat habang may mga hari na gumagalaw gamit ang mga hukbo, si David ay gumagalaw ng tahimik. At habang ang iba ay nagtatangkang magtatag ng alyansa, siya ay tumibay sa integridad. At ito ang ginawa ng Hebron na isang salamin para sa bansa, sapagkat inihayag nito kung ano ang taglay ng bawat tao sa kanyang puso. At ang lahat ng mga tumutol kay David na nakita na hindi niya kinuha ang hindi ibinigay ng Diyos ay nagsimulang magsuri sa kanilang mga sarili. At ang mga umaasa na ang bagong hari ay maghahanap ng paghihiganti sa mga tao ng pag-uusig ay nagulat nang makita na ang kanyang setro ay hindi itinataas laban sa sinuman. At gayon, isa-isa ang mga puso ay nagsimulang yumuko sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng Siya na muling bumangon sa Kanya. At nasaksihan ng Hebron ang espiritual na pagbabago ng Israel sapagkat ang pagkakaisa ay hindi dumating sa pamamagitan ng kautusan o presyon, kundi sa pamamagitan ng paniniwala. At ang bawat matanda, bawat kapitan, bawat pinuno ng pamilya na dumating sa lungsod ay hindi dumating dahil sa kalkulasyon, kundi dahil sa paggalang na kinikilala na may isang banal na nangyayari. At doon nawala ang mga matandang alitan kung saan ang alaala ni Saul ay hindi na isang sugat, kundi naging kasaysayan. Sapagkat ang hari na naghihintay sa Diyos ay hindi sumakop o humatol, kundi binuksan ng kanyang puso upang tanggapin ang mga tumanggihan sa kanya noong una. At ang disposisyon na ito ang nagpatibay sa bayan na dumating na ang panahon at na ang trono ay hindi na dapat hatiin sa dalawang bahay, sapagkat isang bahay lamang ang nasubok at itinuring na tapat. At ganon, ang Hebron ay naging punto ng pagko-converge, kung saan ang mga ruta ng bawat tribo ay hindi lamang nagtatagpo sa pisikal na direksyon, kundi sa espiritual na direksyon, sapagkat lahat ay naunawaan na ang kaharian ay hindi na maaaring manatiling nahati at natanging sa ilalim ng isang pastol na pinangunahan ng Espiritu ay makapagbibigay ng kapahingahan sa bansa. At ganon, ang lungsod na isang araw ay nasilayan ni Abraham na narinig ang mga pangako sa mga patriarka na nag-ingat sa mga buto ni Sara, Isake at Hako ay ngayon naghahanda upang maging lugar kung saan ang isang tatak ay ibibigay sa bagong tipan, hindi nakasulat sa bato ni sinusuportahan ng mga batas ng tao, kundi pinirmahan ng patutuo ng isang pusong hindi naghahanap ng kapangyarihan, kundi ng presensya ng Diyos. At ang mga dumating sa Hebron ay hindi nakatagpo ng isang hari na sabik sa autoridad, kundi isang lingkod na naghihintay ng kumpirmasyon mula sa langit. At ito ay nag-alis ng huling mga argumento ng mga nag-aalinlangan pa. At ang mga matandang mandirigma na dati ay sumasali para sa kaluwalhatian ay ngayon dumating para sa paniniwala. At ang mga pinuno na dati ay nagtatanggol sa bahay ni Saul, ngayon ay kinilala na pinili ng Diyos ang ibang lahi, hindi sa pangungutya, kundi sa katarungan, sapagkat ang puso na nagpapataas ay pababaan. Ngunit ang nagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay itataas sa kanyang panahon. At dumating na ang panahon at ang Hebron na naging isang kanlungan sa loob ng mga taon ay ngayon naging plataporma. At ang kung ano ang mukhang maliit sa mga mata ng marami ay malaki sa mga mata ng langit. Sapagkat hindi pinili ng Diyos si David dahil sa kanyang lakas o hitsura, kundi dahil sa kanyang katapatan. At ngayon, pagkatapos ng mga pagsubok, pagtakas,
pagtataksil, pagkatalo at paghihintay, ang katapatan ay nagbubunga. At bawat bato ng lungsod, bawat sulok ng palasyo, bawat alikabok na daan ay naging saksi sa pagbabago ng isang lingkod sa hari, ng isang pinaghirapan sa pastol at ng isang lungsod na nalimutan sa isang duyan ng pagkakaisa. At ganon, ang Hebron ay nanatiling minarkahan magpakailanman bilang lugar kung saan hindi lamang pinili ng Diyos ang isang tao, kundi kung saan ipinakita niya sa buong bansa na ang lehitimong pamumuno ay nagmumula sa kahinaan at hindi sa estratehiya, sa pagsunod at hindi sa panguukit. At kapag sinubok ng Diyos ang puso at nakita itong tapat, itinataguyod niya ito nang hindi kayang alisin ng sinuman. At nang dumating ang mga huling mensahero ng mga tribo mula sa hilaga, at ang mga matatanda ay naghahanda upang ipahayag ang tipan, ngumiti ang langit para sa Hebron, sapagkat sa wakas ay ang Israel ay handang lumakad sa ilalim ng isang pangalan, hindi ng isang mandirigma, kundi ng isang lingkod, hindi ng isang politiko, kundi ng isang pastol, at hindi ng isang tagapagmana sa dugo, kundi ng isang pinili sa biyaya. At nangyari nga na dumating ang buong Israel kay David sa Hebron, at ang matagal ng inaasahang layunin ay bumaba mula sa langit sa anyo ng isang tipan na pinirmahan, hindi sa mga walang saysay na panata o gintong mga korona, kundi sa pagbibigay ng isang bayan na sa wakas ay naintindihan na ang kaharian ng Diyos ay hindi itinatag sa mga tagumpay ng tao, hindi ipinanganak sa karapatang katawan, kundi ibinibigay sa tamang oras para sa isang taong natagpo ang tapat sa lihim at nasubok sa lalim. Ang mga matatanda ng lahat ng tribo ay dumating sa harap ng hari at nagsabi ng sabay-sabay, "Narito kami, kami ang iyong mga buto at laman, at kahit noong si Saul ay hari sa amin, ikaw ang naglabas sa Israel at nagdala nito pabalik. At sinabi sa iyo ng Panginoon, ikaw ang magpapastol sa aking bayan Israel, at ikaw ay magiging prinsipe sa Israel." Ulat nangyari nga na sa puso ng Hebron, hindi lamang ipinahayag ang isang hari, kundi ang kung ano ang itinaguyod ng langit mula pa noong sinaunang panahon ay nakilala ng publiko. At si David, ang parehong pinabayaan ng kanyang ama, pinabayaan ng kanyang mga kapatid at pinagtulungan ng isang hari na nababaliw sa inggit, ay ngayon itinaas ng kamay ng Diyos sa harap ng isang nagkakaisang bansa, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng paniniwala. At sa araw na iyon, ang tinig ay hindi narinig, hindi ang ugong ng mga armas ni ang sigaw ng digmaan, kundi ang mahinang bulong ng mga taong alam na sila ay nakikibahagi sa isang banal na bagay. Sapagkat ang kaharian na nakamit sa dugo ng iba ay pinipilit lamang ulitin sa karahasan, ngunit ang itinatag sa katarungan ay magtatagal sa mga henerasyon. At si David, nang siya ay pinili bilang hari sa ikatlong pagkakataon, hindi itinataas ang kanyang puso sa pagmamataas, kundi yumuko upang tanggapin ang posisyon na alam niyang hindi kanya, na hindi nararapat dahil sa merito, kundi dahil sa awa. At ang setro na tinanggap ng lalaking iyon sa araw na iyon ay hindi simbolo ng kapangyarihan, kundi ng responsibilidad, dahil naiintindihan niya na ang pagpapastol sa Israel ay higit pa sa pamumuno. Ito ay pagpapamagitan, pag-iyak, paghuhusga. Sa katunayan, kinakailangan na maglakad sa harap ng bayan na may takot sa Panginoon, palaging nakatatak sa kanyang mukha. At ganito nagsimula ang paghahari na magiging iba sa kanyang mga ugat, dahil hindi ito itinatag sa pagtataksil o sinuportahan ng kaginhawahan, kundi itinayo sa mga taon ng pagpapakumbaba, mga gabi ng pagtakas, mga kanta sa mga kuweba at hindi matitinag na alyansa. At si David ay nagdala ng pasanin na ito hindi bilang isang bigat, kundi bilang isang karangalan na alam niyang ang bawat luha sa disyerto ay binilang, at na bawat pagkakataon na pinatawad niya ang nagtakda sa kanya.
Isinulat ng langit ang kanyang pangalan ng mas malalim sa kasaysayan ng pagtubos. At ang Hebron, ang lungsod ng paghihintay, ay naging lungsod ng koronasyon. Hindi ito isang pagkakataon lamang, kundi dahil dito ipinakita ni David na hindi niya kukunin ang hindi ibinigay ng Diyos. At kaya't binigyan siya ng Diyos doon ng lahat, at mula doon nagsimulang maghari siya sa Israel at Huda. At siya ay may 30 taong gulang nang magsimula siyang maghari. At naghari siya ng 40 taon. At mula noon, ang bansa ay naging isa muli. Hindi dahil ipinilit ito ni David, kundi dahil ginawa ito ng Panginoon. Ito ay pinagtibay. At lahat ng hindi natapos noong mga araw ni Saul, disobediensya, kaguluhan, kakulangan ng altar, pagkawala ng mga propeta, ay nagsimulang ibalik sa pamamagitan ng pagsunod, estruktura, pagsamba at ang salita. At si David ay nagdesisyon na hindi mamuno tulad ng ibang mga hari, kundi ayon sa puso na narinig niya mula sa pagkabata sa mga kapwa ng Bethlehem. At kaya hindi siya naghanap na patibayin ang kanyang sarili sa mga alyansang pantao, kundi nagdesisyon niyang dalhin ang kaban ng tipan na ibinabalik ang pagsamba, pinapalakas ang mga Levita at hindi lamang nagtatayo ng mga pader, kundi pati na rin ang pagsamba dahil naiintindihan niya na ang tunay na kapangyarihan ng isang hari ay hindi nasa kanyang hukbo, kundi sa kanyang pakikipag-isa sa Diyos. At ang prinsipyong ito ay maggagabay sa kanya kahit na sa kanyang mga pagkakamali, dahil kahit na siya ay bumagsak, ang kanyang puso ay palaging bumabalik sa altar. At ito ang naging dahilan kung bakit siya naiiba, hindi dahil sa kanyang kahusayan, kundi dahil sa kanyang patuloy na pagpapakumbaba. At ang bayan ay nagsimulang mabuhay sa ilalim ng isang ibang uri ng pamumuno, kung saan ang hari ang unang yumuko at ang huling tumayo, at ang bawat tribo ay bumalik sa kanilang lugar. Hindi bilang mga piyesa sa isang pampolitikang puzzle, kundi bilang mga miyembro ng isang pinahiran na katawan, sapagkat ang Israel ay hindi na isang konfederasyon ng mga naglalabanang angkan, kundi isang bayang nagkakaisa sa ilalim ng anino ng isang hari na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng Panginoon. At ang mga araw ni Baana at Rekabe, Isbosete at Abner ay naiwang paalala, hindi modelo, dahil ipinakita ni David na ang mga korona na kinukuha sa dugo ng iba ay hindi nagdadala ng kapayapaan, at ang mga tagumpay na ipinanganak ng pagtataksil ay hindi matitinag sa paglipas ng panahon. At tulad ng hindi tinanggap ni David ang krimen bilang isang kasangkapan, hindi rin pinayagan na ang nakaraan ay magdikta ng hinaharap. Ang kaharian ay nagsimulang umusad ng dahan-dahan, ngunit matatag, sapagkat ang itinayo ng Diyos ay hindi natitinag. At kahit na ang mga kaaway ay naroon pa rin sa lupa at ang mga laban ay darating pa, sa mga susunod na araw, ang pinakamalaking tagumpay ay nangyari na, ang pagkakaisa ng bayan sa ilalim ng isang pusong nasubok, at ang patotoo na ang trono ng matuwid ay hindi nakuha kundi tinanggap. At habang ang mga araw ay lumilipas at ang Jerusalem ay naghihintay pa rin ng kanyang tagumpay, at ang mga Filisteo ay patuloy na nagbabango ng kanilang mga espada, ang pundasyon ng kaharian ay nailatag na, hindi sa mga taktika ng tao, kundi sa banal na katapatan. At si David na ipinagkait ay ngayon namumuno ng may lehitimong autoridad, hindi dahil sinabi niya, kundi dahil siya ay kinilala ng bayan at ang langit ay sumusuporta sa kanya. At ang kombinasyon na ito ang nagbigay ng simula ng isang mas malaki pang paghahari, sapagkat ang anak ni Jesse ay hindi lamang hari kundi propesya rin, at ang kanyang trono ay hindi lamang nagdala ng kaayusan kundi ng pag-asa.
At ang eko ng kanyang pagsunod ay patuloy na naririnig, sapagkat ang kanyang mga inapo ay hindi magtatapos kay Solomon, kundi magtatapos sa kanya na isang araw ay papasok sa Jerusalem, hindi sa isang kabayo ng digmaan, kundi sa isang asno, at hindi gamit ang mga espada, kundi gamit ang mga luha, at hindi may ginto sa ulo, kundi isang korona ng tinik. At kaya, tulad ng hindi kinaya ni David na sakupin ang kanyang trono gamit ang dugo ng iba, hindi rin sakupin ng anak ni David ang kanyang trono gamit ang espada, kundi gamit ang kanyang sariling dugo na ibinuhos, hindi upang sakupin ang mga bansa, kundi upang tubusin ang mga puso. At ang kaharian ni David, sa lahat ng kanyang tagumpay at pagkatalo, ay magpapakita ng tapat na anino ng kahariang walang hanggan, kung saan hindi ang pinakamalakas ang nagahari, kundi ang pinakamataas na sumusunod, kung saan ang pinakamataas ay hindi ipinagpapalagay, kundi ang pinakanagpapakumbaba, at kung saan ang trono ay hindi kinukuha, kundi tinatanggap mula sa mga kamay ng Ama. Ang katawan ni Baana ay nanatiling nakabitin, tahimik sa tabi ng tangke ng Hebron, hindi bilang isang pampublikong parusa, kundi bilang isang walang hanggang mensahe. Nanatili itong isang matigas na anino ng ambisyon na nalito ang pabor ng tao sa pagsuporta ng Diyos. Walang kaluwalhatian, walang gantimpala, walang karangalan, kundi paghatol, sapagkat sa kaharian ng Diyos, walang trono para sa sinumang magtataas ng kamay nang hindi naririnig ang kanyang tinig. Ang eko ng kanyang pagbagsak ay patuloy na umaabot, nagbababala sa bawat henerasyon na hindi lahat ng nagtatrabaho sa pangalan ng hari ay may tatak ng langit. Ngayon, marahil higit pa kaysa dati, dapat nating itanong kung ano ang nagtutulak sa ating mga aksyon, pagsunod o kaginhawahan. Ang Hebron ay hindi lamang naglibing ng ulo ng isang hari, kundi iniwan din ng puso ng isang tao na nagnanais na sakupin gamit ang dugo ang isang bagay na tanging matutanggap sa pamamagitan ng katapatan. At ikaw, kung ang kwento na ito ay nakapagbigay epekto sa iyo, magkomento sa ibaba. Hindi ko nais humingi ng pabor, nais ko lang maglakad sa pagsunod. Mag-subscribe kung nais mo pang matuklasan ang mga katotohanan na patuloy na umaabot bilang tahimik na mga senyales sa salita. At i-share ang video na ito sa isang tao na kailangan maalala na ang Diyos ay patuloy na humuhusga sa kung ano ang pinapalakpakan ng tao.